Good morning mga ka-workers. Welcome back sa ating munting YouTube channel, Regans Construction TV. For today's video mga ka-workers, ay bahagi ko sa inyo kung paano nga ba ikakabit ang tawag na nailer para sa kanyang flooring sa taas mga ka-workers. Ito na nga pala yung unang mga gagawin mga ka-workers. Magkakabit kayo ng tox na kahoy para patungan ng kanyang preparasyon para sa kanyang nailer mga ka-workers. Ayan i-level na nila mga ka-workers, kinukurtihan na nila ng grinder. Ayan ang mga ka-workers ang resulta nya. Ganyan lang mga ka-workers, lalagyan siya ng tox tapos saka ikakabit yung kanyang nailer mga ka-workers. Ayan puputulan niya mga kahoy na yan mga ka-workers pag nakuha na yung kanyang level para dire-diretso na pagpatong ng kanyang nailer. Barina na lang mga ka-workers, lalagyan na lang siya ng screw. Ayan ganyan lang ang pamamaraan namin mga ka-workers kapag kakabit kami ng wood plank or yung mga tabla mga ka-workers, kasi buong second floor nito mga ka-workers kahoy. Ayan yan na yung mga kahoy na ikakabit namin mga ka-workers. Tinatawag yan dito sa amin na tugas. Matibay ito ng kahoy mga ka-workers, at saka maganda, makintab to siya kapag matapos na itong may kabit. At yung 3/4x2 na yan na nakikita niya mga ka-workers, yan yung gagamitin namin para sa kanyang nailer, para patungan sa kanyang mga tabla or kanyang panel, wood panel lang. Yung makapal naman yung para sa kanyang step, sa kanyang hagdanan mga ka-workers. Ganyan din ang proseso sa pagkakabit namin, pero hindi na kami magkanutong sa para sa kanyang hagdanan kasi concrete epoxy na yung gagamitin namin yung mga ka-workers. Hindi na kami maglalagay ng tox. Ayun dahan-dahanan nila yan mga ka-workers na i-akyat yung mga gagawin namin nailer. Yan mga ka-workers, yan na yung kanyang resulta sa kanyang nailer mga ka-workers. Nakapatong sa ikinabit namin na tox, tapos nilagyan ng pako yung bawat gilid niya mga ka-workers para kakapit yung kanyang halo at hindi siya mabitak mga ka-workers. Ayan ganyan ang sistema pagkakabit ng mga ka-workers. Yung inilagay na tabla, sample lang yun mga ka-workers, patungan sa mga trabahador para malaman namin kung ano ba, so pantay na ba yung pagkakabit ng kanyang nailer. At yan, pinasundan ko na rin na matapingan yung bawat gilid niya mga ka-workers ng semento, kasi pagkatapos niyan hindi na nga pala kami magkakabit ng uling. Ang gagamitin namin ito mga ka-workers, plastic, yung clear na plastic na makapal. Yan yung gagamitin namin para sa kanyang ilalim, para hindi na kami maglalagay pa ng uling, kasi dati ganitong gawa mga ka-workers, nilalagyan ng uling yung kanyang gitna. Bawat pagitan ng kanyang nailer may uling na nilalagay para iwas siya sa pagmumolds yung kahoy, para hindi siya madaling mabulok or madaling masira. Ayan pinalagyan ko na ng adhesive mga ka-workers na pinaluan ng Ready Fix para kapit na kapit siya sa naunang semento, kasi matagal-tagal na rin yung semento niya. Kailangan na talaga natin na mag-apply ng chemicals. Ayan, at saka yung mga kahoy nga pala, yan pinapahiran namin ng kurtal mga ka-workers. Mayon kurtal ang pinapahid namin para rin napigilan rin yung kanyang pagmumudge. Hindi siya magbabasa mga co-workers, kasi kapag nagbabasa yan madali siyang mabulok o madali siyang masira. Sana sa food dry.
Yan, at saka ang kadalasan kasi kapag nagbabasa yung ang lalim ng kanyang kahoy, lilitaw sa ibabaw yung mga coworkers kahit lagyan na siya ng sealer. Mamumuti-puti yung kahoy mga coworkers, kaya iniiwasan talaga namin na magkaroon ng ganyang backjob, kasi backjob ang tawag ng mga coworkers kapag ganyan ang resulta sa gawa. Ayun, kanya-kanya sila ng trabaho mga coworkers para madali namin tapos yung trabaho namin. Deadline kasi namin ito hanggang September, kailangan tapos na ito hanggang September yung gawa namin ng mga coworkers, kasi may coming na rin kami na layout. Mag-layout rin kami ng panibago sa kumbinto ng simbahan dito sa lugar namin mga coworkers. Ayan, dalawa silang nagpapahid ng ng alkitran. Ang dalawa ring pan-karpintero yung nag-align sa kanyang nailer, nagkakabit. Saka dalawang mason rin yung nakasunod na mag-tapping. May dalawa rin silang labor para sa kanilang halo mga coworkers. Yan, subaybayan nyo lang mga coworkers hanggang dulo yung video to. Baka meron din kayo mapupulot na kunting kalaman sa din tips din na maibahagi namin sa inyo itong video to. At kung bago pala kayo napadpad dito sa YouTube channel namin, like and share at paki-subscribe na rin po mga coworkers. Malaking tulong po yan sa ginagawa namin pagbablog, para naman makaabot kami ng kahit 1k man lang mga coworkers, 1k subscriber, kasi malayo-layo pa rin yung mahaba-haba pa yung marami-rami pa yung kulang subscriber, nasa 300 plus pa mga coworkers. Paki-subscribe naman, makatulong sa aming munting YouTube channel. Yan mga coworkers, ganyan lang. Yan, ang pagitan nga pala nito mga coworkers ay 30 cm 30 cm 1p ang pagitan niya, at ang layo ng kanyang box nga pala nga ikinabit namin sa ilalim ay 40 cm or 16 inches mga coworkers ang layo niya. At saka yung ilalim, yan, pinalagyan ko muna yung gilid ng kanyang halo para masiguro ko na nalagyan talaga ng halo yung kanyang ilalim, kasi yung ilalim talaga ang pinaka-importante, na malagyan siya ng halo mga coworkers para hindi siya lumiad pag naapakan o naputungan siya ng mabigat na bagay, para hindi siya lumiad yung kanyang nailer, para matibay siya mga coworkers. Magilid muna yung pinalagyan ko sa kanila ng halo, pero pag malagyan na masigurado ko na mayroon ng halo sa kanyang ilalim, sa katubusan lahat mga coworkers. Buhos to lahat, pantay lang dito sa kanyang nailer ang kanyang halo mga coworkers. Hindi kasi masiguro na malagyan yung ilalim niya, kasi hindi magkapareho yung pagitan ng nailer at saka ng simento. Merong manipis na kailangan mo talagang idiin yung halo para makapasok, at saka meron ding area na makapal-kapal ang halo na itong nauna na pinalagyan ko sa gilid, manipis lang kasi itong mga coworkers, kaya pinalagyan ko muna yung gilid. Pero yung sa area na makapal-kapal, diretso na siya, ididiretso na namin pag buhos. Ayan yan lang yung ginagawa nila mga coworkers, pero malaking tulong yun sa ginagawa na may preparasyon dito sa pagkakabit ng kanyang final flooring. Wood plank kasi ang sahig nito niya mga coworkers na finish. Maganda ang resulta nito pag na-finish to. Iwan ko lang kung anong tawag sa lugar ninyo ng kahoy na to, kasi dito sa amin tinatawag namin ito na tugas. Dito sa Visayas, tugas ang tinatawag dito. Ito yung ginagamit namin na pang jam or hamba. Ayan mga coworkers, ganyan nalagyan na yung bawat gilid niya ng halo. Kung magkakabit kayo ng
ng ganito at saka mag-apply kayo ng uling, ganyan lang yung gagawin nyo. Bawat gilid lang ang lalagyan nyo ng halo kung gagamit kayo ng uling mga ka-workers. Pero kapag hindi na kayo gagamit ng uling, kailangan na pantay yung kanyang halo sa kanyang nailer. Ayan, yan yung area mga ka-workers na maninipis lang ang kanyang halo, kaya pinaunahan ko muna yung kanyang gilid. Pagkatapos nyan, pag nasigurado na puno na yung kanyang gilid, saka pa namin yan bubuhusan mga ka-workers. Ipantay namin yan, sabay-sabay ito silang buhusan namin mga ka-workers. Buong area para walang lugtungan. Ayan o, ganyan lang. Kunting tips lang mga ka-workers kapag naglalagay kayo ng nailer. Pwede nyong ipalapit yung pagitan ng kanyang nailer, pero wag nyong hindi pwede na ilagpas nyo siya ng 1P kasi hindi na siya matibay mga ka-workers, gagalaw na siya, lalo na kapag ganito lang yung gagawin nyo na magkakabit kayo, mag-apply kayo ng uling. Hindi siya maganda, hindi siya masyado matibay mga ka-workers. Standard kasi nito 30 talaga, 30 cm standard niya, pero pwede nyo siyang ilapit, pwede nyo siyang gawing 25 cm, pwede nyo siyang gawin na 20 cm, basta hindi lang siya lalagpas ng 30 cm mga ka-workers. At ang pagitan ng kanyang nasa inyo na rin yun kung anong gagawin yung kanyang toks, kung gaano kalayo, pero wag lang kayo lumagpas ng 40. Yan ang mga ka-workers. Yan na, nabuhusan na namin. Ayan na, pantay na yung halo niya sa kanyang nailer. At itong area na to, ito yung pinabuhos ko na siya diretso kasi makapal-kapal yung kanyang topping mga ka-workers. Tsaka napapansin nyo naman yung gilid ng kanyang nailer na lumabas talaga yung halo sa ilalim, lumagpas talaga, sigurado talagang napasukan talaga ng halo yung kanyang ilalim ng kanyang nailer mga ka-workers. Kung mayroon kayong napapansin na parang puti-puti na parang gatas mga ka-workers, yan yung chemicals na ginagamit namin para kapit na kapit siya sa lumang flooring mga ka-workers. Kasi kapag hindi mo nilagyan ng chemicals, sigurado ako na kakapak ang bagong halo na inilagay sa itaas yung kanyang topping. Ito palang mga tao na to mga ka-workers, ang mga kasamahan ko na bumuo nitong bahay na to mga ka-workers. Matagal-tagal rin kaming magkasama nito mga taong to mga ka-workers, pero ngayon konti na lang yung natira sa kanila. Nagkahiwa-hiwalay na kami ng trabaho, yung iba umuwi na sa kanilang probinsya mga ka-workers.